tinimbang namin ng lahat. So finally, iisa ang naging findings namin, decision namin na mag-file ng case against the Vice President. And yung cases, hindi pala cases na ipinail namin ay inciting to sedition and grave threats. Yun po ay yung pananakot na ginawa sa buhay ng ating Pangulo, ng First Lady at ng Speaker. Ganun po. Na-file na po namin sa DOJ. At so ayun mga pre, na-file na po sa DOJ. Ito si Sara Duterte kasi mga pre, naalala nyo, binigyan po siya ng NBI ng tsansa na magpakita, no? Or alam mo yun, makipag-communicate, magbigay ng kanyang sariling yung kanyang yung depensa niya, 'di ba? Ang binigay sa kanya ng NBI nung nung nakaraang Disyembre. Bago magbagong taon, kailangan si Sara Duterte ay magpakita sa NBI. Pero hindi po 'yan ginawa ni Sara Duterte. Hindi po siya sumunod. Kaya eto na. Sinampahan na po ng kaso. Hindi isa lang Okay? Marami. Sinampahan na po ng kaso itong si Sara Duterte. Napuno na po yung NBI. No, so ito po yung ating topic ngayon mga pre. Itong patungkol dito kay Sara Duterte na iniidolo ng mga bobong DDS. Ang tanong po dito, deserve po ba ni Sara Duterte na masampahan ng kaso? Yes, kasi para po sa akin, yes, kasi si Sara Duterte ay binigyan ng chance ng NBI na dumalo o magpakita, no? Or magpakita, 'di ba? Pero hindi po nirespeto ni Sara Duterte yung invitation sa kanya ng NBI, no? Patungkol diyan sa issue na 'yan. 'Di ba? Kasi tatanungin lang naman siya, sino yung bakit mo pinagbantaan si PBBM? O kung sasabihin naman ni Sara doon na ano po kasi may banta sa buhay ko, ganito, ganyan, ganyan. Yun po yung aalamin sana dapat ng NBI yung banta, sino yung nagbanta kay Sara Duterte at bakit ipapapatay itong tatlo na si First Lady Liza Marcos, PBBM, Speaker Martin Romualdez. Bakit ipapapatay yung tatlo? Sa anong dahilan? Kasi hahalongkatin po lahat yan kaya nga lang si Sara Duterte, hindi niya po masasagot yun kasi yung mga salita niya, halata naman. Halata na imbento lang, 'di ba? So alam niyo mga pre, itong ginagawa ngayon ni Sara, yung mga ginagawa noon at ngayon ni Sara, ano to siya din yung mamumroblema po nito. 'Di ba? So ito po yung bigyan natin ngayon ng reaction mga pre, no? Kasi wala na talaga, no? Halatang halata na si Sara Duterte, kung ako po yung tatanungin, guilty si Sara o hindi. Kung ako po yung tatanungin, base sa mga actions at pag-ignore niya dito sa NBI, halatang guilty siya at halatang sinungaling siya. 'Di ba? So ito na mga pre, no, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction ngayon mga pre. Meron po tayong dito, meron po tayong Facebook page, yan. Ballpoint Man 2.0, and syempre meron din po tayong YouTube channel mga pre, no? Which is dalawa naman po yung ating YouTube channel, pero dito po tayo active sa Ballpoint Man 2.0. So hindi pa po nakasubscribe, mag-subscribe na kayo, share this video, mag-like na rin kayo mga pre. At syempre may TikTok po tayo, same lang naman yung pangalan, Ballpoint Man 2.0. Okay, so eto na. Bigyan po natin ito ng reaction, itong video na ito. nangako ako sa inyo na, if you remember, na by January, malalaman nyo na resulta. Pero medyo natagalan. Oo, nangako. By January, malalaman na yung resulta. Pero natagalan. Pero okay lang yun. Kasi at least, para hindi naman masabi nung mga DDS na bias kayo, minamadali nyo. Okay? Okay lang yun, natagalan. At least nandyan na. At naalala ko, noong December, sabi ng NBI, binigyan si Sara Duterte ng last chance na magpakita. Pero hindi nagpakita. So, ito na po yung resulta sa kabastusan
or hindi pagrespeto nitong si Sara Duterte sa patawag po ng NBI. Kami dahil tinitimbang namin mabuti, no? Yung Narinig niyo po 'yan ha. Tinitimbang ng mabuti. Kaso kahit anong timbang, palpak pa rin talaga. May mali talaga si Sara. 'Di ba? Narinig niyo po 'yun, tinitimbang ng mabuti. Investigation team na kinumpose ko, 5 abogado plus ako. Limang abogado ha. Plus siya. 5 abogado yung nag-imbestiga diyan sa laban dito kay Sara Duterte. Plus siya. Tapos anong nangyari? Tinimbang namin ng lahat. Tinimbang nila yung lahat. Tapos anong resulta? Finally, iisa ang naging findings namin. Unanimous decision kung sa boxing pa. KO! Diba? Iisa yung kanilang pananaw dahil ang pinagbabasihan kasi, ebidensya eh. Si Sara Duterte wala namang mailatag na ebidensya kung bakit siya pinagbantaan at bakit gusto niyang ipapatay. Wala siyang na ibigay sa NBI. Actually, yung NBI willing tulungan po itong ating napakagaling na Vice President. Willing tulungan. Kung sino yung nagbanta, aalamin, pero hindi po nakikipagtulungan si Sara Duterte. So malinaw. Malinaw po sa atin kung bakit ayaw makipagtulungan. 'Di ba? Kung ako lang sana, no? Pangarap ko din pong maging scientist. Yung mag-imbento ka. Mag-imbento ka para hangaan ka ng iba. Pero si Sara Duterte, iba yung inimbento eh. Yung iba, nanggigil sa imbensyon nitong ating napakagaling na Vice President. Tuloy. Decision namin na mag-file ng case against the Vice President. Nako. And yung cases, hindi pala case. Sinampahan na ng kaso ha. Si Sara Duterte. Yes, na ipinail namin ay inciting to sedition and grave threats. Yun po Dalawa yun. Yung pananakot na ginawa sa buhay ng ating Pangulo. Yes, kasi pananakot yun na pag namatay siya, wag yung tantanan si Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos, Speaker Martin Romualdez, wag yung tantanan, patayin nyo rin sila. Pananakot yun at grave threats. Okay? Maliwanag yun. Vice President, nagawa yan. Nagawa sa ating Pangulo. Bilang isang Vice President, kahit may galit ka sa taong yan, may batas po tayo eh. Kailangan naman pagulungin yung batas. May batas tayo. Hindi mo kailangang magbanta-banta dyan para lang maging cool ka. Hindi pagiging cool yung ganun. Pinapahiya mo yung bansa sa ganung galawan mo. Diba? Hindi nakakabilib yun. Siguro ikaw bilib na bilib ka sa sarili mo. Galing ko talaga. Kalain mo, ako lang nakapagbanta sa Pangulo. Oo, kauna-unahan. Ako lang nakapagbanta sa Pangulo. Ako lang yung gustong magpapugot ng leeg sa Pangulo. Ako lang yung nagsabing ipapahukay ko si Marcos Sr. at itatapon sa West Philippine Sea. Galing ko talaga. Siya lang po yung bumilib sa sarili niya. Diba? Siya lang po ang bumilib sa sarili niya. Habang siya bilib sa sarili niya, yung mga Pilipino naman nandidiri sa kanya. Diba? Yung mga Pilipino ikinakahiya siya bilang isang Vice President.
Ha? O, kauna-unahan nga eh. Sara Duterte, na-impeach sa Kamara. Kailangan ba tayo maging proud doon? Hindi po natin kailangang maging proud pag ganyan. O, tuloy. Ng First Lady at ng Speaker. Ganun po. Na-file na po namin sa DOJ. At nasa DOJ na ang bola ngayon. Nako! Ando na yung bola sa DOJ, oh. Ano kayang reaction dito ni Sara Duterte? Ay sana po, no, ma-interview itong si Sara Duterte at para marinig man lang po natin yung kanyang reaction patungkol dito sa sinampang kaso po sa kanya sa DOJ. No? I-determine nila kung magkukondak sila ng preliminary investigation at later i-file ang case sa court. No? Titimbangin ng DOJ kung yung bang aming mga inilatag na ebidensya, yung aming investigation ay sufficient para mag-conduct sila ng preliminary investigation. I'm sure, sigurado, marami na namang mga DDS na gagamitin yung kanilang pinagbabawal na teknik. Alam niyo po ba ano yung mga pinagbabawal na teknik ng mga DDS? Ng mga Duterte, ng mga DDS vlogger-vloggeran. Alam niyo ba ano yung mga pinagbabawal nilang teknik? Ganito po yun. Kunyari ako si Bayadbay. Ginigipit nila si Vice President. Yun po yun. Yung pinagbabawal nilang teknik. Ang hindi mawala-walang panggigipit. Yun yung mga banat nila palagi. No? Masobra na tayong ginigipit ng gobyernong ito. Sinasakal tayo. Diba? Mga galawang pambulok. Sir, kailan po nag-file ng recommendation ng NBI sa DOJ? Actually, kanina lang. No? Kanina. Bago lang kasi itong video na to 2 hours ago. Okay? Kasi tayo ngayon Lunes yata tayo ngayon. Lunes ba tayo ngayon? Martes na? Nag-file na kami ng dati, may na-file na kami yung Wednesday. progress report. Tapos yung final Tensya na, pati yung araw, nakalimutan ko na report namin ay kanina lamang na-file. Anong form yung final? Kasi as per DOJ, wala pa raw silang official copy naman. Mga anong oras na report po? Ay, kanina. Meron na. I-send ko sa ating chat group yung receiving ng DOJ. Yung sinabi niyo doon sa press con, yung video, yung isa sa pinaka-substantial evidence o compelling reason as to why we are recommending na mag-file po ng kaso. Yes, kasi open source evidence yun, There was really a Zoom meeting kung saan niya isinabi yung mga threatening remarks niya. Yun ang aming Kaya pala si Sara Duterte, yung nakarang araw lang, meron po siyang press con. Tipid yung kanyang mga sinasabi. At may katanungang hindi siya sinagot. No? Siguro dahil yun yung advice ng kanyang lawyer na mag-ingat-ingat sa mga binibitawan mong salita. Huwag padadala sa galit. Magkunyari ka lang siguro na na hindi apektado. Kahit deep inside, durog na yung pagkatao. Diba? Malamang sa malamang, binigyan ito ng advice na sa Bisaya pa, usig pa takag storya. Wag ko ang ano-anong salita yung sasabihin mo dyan. Kasi yan, maaring magamit yan laban sa'yo. Diba? Kaya kung pansin nyo, si Sara Duterte, tipid po sa pagsagot. Nag-iingat. Mukhang natuto na. Natuto na si Sara Duterte na magbitaw ng mga pagbabantang pananalita, yung puro galit. Diba?
Buti naman po, natuto na si Sarah sa... Natakot na. Diba? Buti marunong matakot. No, at because of bakit inciting to sedition? Because of the threatening remarks, ay alam nyo, nagkaroon ng patawag ng meeting na nagpulong-pulong doon sa EDSA na ano, yung katahimikan natin ay medyo na bulabog, no? Kaya ayun ang napagkaisahan namin ng mga abogado na nagkaisa-isa na nag-study nung kaso. So ayun, kaya pala natagalan daw po sila kasi talagang pinag-aralan po nila yung kaso na ito. No, kasi yung mga yan, yung NBI po, hindi po natin matatawag na one-sided yung mga yan. Wala pong kinakampihan yung mga yan, no? Basta ikaw ay merong nilabag, pag-aaralan po nila yan. At pupukusan po nila yan, di ba? So, Sara Duterte, good luck. Hindi mo rin naman nirespeto yung NBI, pinapatawag ka, hindi mo sila sinisipot. Para sana mapag-usapan kung totoo ba talaga yung na may banta sa buhay mo. Kasi wala namang record ang PNP, kasundaluhan, wala. 'Di ba? O kahit saan mang barangay, wala din. Wala namang mga record. Wala lang, sa bunganga mo lang lumabas. Vice President ka. Alam mo yung dapat gawin kung ikaw ay pinagbantaan. Hindi yung magmumura-mura ka dyan sa social media, magbabanta ka, tapos sasabihin mo, ganun. Nilahat mo pa. Diba? Minura mo lahat. So, kailangan na ba kami bumilib dahil cool ka kung ganun? Hindi po. Na isang malaking kahihiyan yan. Diba? Ang pangit po pakinggan ng babaeng ganun. Na mura dito, mura doon. Babae ka pa naman at vice president ka. Tapos magbabanta ka, magmumura ka, kala mo gold ka. Hindi ka naman gold. Diba? So, yun, good luck. Sa mga DDS dyan, na mga kupal-kupal pa rin, ay, tulungan nyo na lang si Sara Duterte. Ha? Ewan ko lang kung anong tulong yung gagawin ng mga to. Pagdasal nyo na sana malinis yung kanyang pangalan. Dahil siya din naman yung, kumbaga, nagdumi. Diba? Or nagpahiya sa kanyang pangalan. So, ayun lang po yung ating video ngayon mga pre. Pero syempre, bago po tayo magtapos, meron po tayong Facebook page dito, Ballpoint Man 2.0. And syempre mga pre, sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. At share this video mga pre, at ring the notification bell para updated po kayo lahat sa ating mga uploads. Okay, may TikTok din po tayo, huwag niyo pong kalimutan yan, Ballpoint Man 2.0. So, ayun lang muna mga pre ang ating video ngayon. Kita-kits po tayo sa susunod na video.